John chapter 15 verse 26. But when the helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, you will bear witness about me. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang economic subordination. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Father sent the Son to express His great love. Ang pagpapadala po ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo ay isang malinaw na pagpapahayag ng kanyang dakilang pagmamahal sa ating mga tao. Yung Diyos Ama po ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak. Isipin po natin kung tayo po yung nasa kalagayan ng ating Panginoong Diyos. Isipin natin na ipagpapalit mo yung kriminal kung sa perspective ng human being po. Ipagpapalit mo yung kriminal, yung mamamatay tao, yung makasalanang tao, yung pumatay, yung nagsinungaling, yung corrupt, yung mga etc. Lahat ng sin na nagawa para lang yung iligtas siya ay ipagpapalit mo siya sa anak mo. Parang gagawing palit bote, yung anak mo yung papatayin, yung anak mo yung pahihirapan, yung anak mo yung ipapako sa krus para lang mabayaran yung kasalanan niya. Grabe, yung sacrifice na ganun. Tapos isipin mo, ikaw dapat yung pinalo, tapos pinako, tapos tinusok yung tiyan, yung bandang ribs hanggang sa mamatay, di ba? Grabe yung love. Ganun pinakita ng Diyos Ama yung love niya para sa atin. Ganun pinakita ng Panginoong Kristo yung kanyang love para sa atin. Willing siyang mag-sacrifice kahit ano yung kapalit. Ganun po yung agape love na ipinakita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung Ama po ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para yung sino pang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po sila ng buhay na walang hanggan, especially po sa ating mga mananampalataya. Ang pagmamahal po na ito ay hindi lamang pinapakita sa pamamagitan ng pagdating ng ating Panginoon Kristo dito sa mundo, kundi pinakita po ito sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayong mga tao mula sa kasalanan. Kaya nga po sinabi ko kanina na isipin mo, may anak ka, pagpapalit yun sa kriminal na lahat ng kasalanan ay ginawa na. Yung anak mo mahal na mahal mo sobra, tapos wala siyang kasalanan, he is holy, he is righteous. Tapos para lang mailigtas yung makasalanang kriminal na yun ay kailangan mo isakripisyo yung bugtong mong anak, yung nag-iisa mong anak, para lang maging righteous din yung criminal na yun. Grabe, walang tao yung makakagawa ng ganong sakripisyo kundi ang ating Panginoon Diyos lamang. Kaya ang pagsugo sa anak ay hindi lamang isang aksyon ng awa, hindi ito po isang pagpahayag ng kalooban ng ating Panginoon Diyos na magkaroon ng daan yung mga tao, yung mga makasalanang tao, na bumalik yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus' submission is the essence of true humanity. Bago po mag-umpisa yung pangalawang katuruan, nais ko po munang maghingi ng paumanhin sa tunog ng aircon, sa tunog ng kapitbahay, sa tunog ng mga jeep sa ating background, dahil tayo po ay sa labas ng bahay nag-devotion. Dahil nga po time check, it's already 2:36 AM and ayun, marami ng tulog sa loob. Baka makakagambala pa tayo, baka makagising pa tayo, at syempre kailangan nating irespeto yung pahinga ng ibang tao. So ayun, mabalik tayo sa tatalakayin. Jesus' mission is the essence of true humanity. Yung pagsunod po ng ating Panginoong Kristo sa Diyos Ama ay nagpapakita po ng tunay na diwa ng pagiging tao. Yung pagpapasakop po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Kristo po, bagamat nasa anyong Diyos po siya, ay nagpapakumbaba po siya. Sinuon niyo yung greatest humility na walang ibang makakatumbas, at naging masunurin po siya hanggang sa kamatayan. Pinulfill niya po yung mission na binigay sa kanya ng Diyos Ama o ng Lord God sa kanya, maging sa kamatayan po doon sa krus ng Kalbaryo.
Kaya nga po nung namatay ang ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya sa krus o yung kanyang last word ay it is finished, dahil na tapos niya po ng perfectly yung mission na iniatas sa kanya ng Diyos Ama. Ang ganitong uri po ng pagsunod ay hindi bunga ng kahinaan, kundi ito po ay lubos na pagtitiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Ang tunay po na pagkatao ay makikita sa kababaan loob o sa humility at pagkilala na yung kalooban ng ating Panginoong Diyos yung pinakamainam sa lahat. Kaya kagaya po ng laging sinasabi o laging narinig natin na God's way is the best way. God's way is the perfect way, dahil wala pong makatumbas sa blueprint ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Ito po ay nagpapakita na maging yung pagtatapos po ng kanyang misyon sa mundo, pagtatapos po ng misyon ng ating Panginoon sa Kristo dito sa mundo, sa lupa, ang pagsunod po ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi natigil, kundi pinagpapatuloy po sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kagaya po ngayon, kaya po tayo nagde-devotion ngayon dahil successful po o perfectly executed po yung mission ng ating Panginoon Hesus Kristo dito sa lupa. Hanggang ngayon po, maraming Kristiyano, bilyon-bilyon yung Kristiyano sa mundo, almost half of the earth yung Kristiyano o yung nananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. And that's a great achievement, but not enough. Ang target po ng ating Panginoong Diyos ay i-disciple yung buong mundo, yung hindi lang yung kalahati, hindi lang yung 3/4, hindi lang yung 80%, hindi lang yung 90%, kundi 100%. At ayan, kailangan po natin ipagpatuloy yung Great Commission na ipiniatas sa atin ng ating Panginoon sa Kristo bago siya lumisan dito sa lupa. Kaya ang ganitong uri po ng pagsunod ay nagiging halimbawa para po sa lahat ng mananampalataya na ang tunay po ng kaganapan ng pagkatao ay nakikita sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ayun, sundin po natin yung huling katuruan o huling utos o huling misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Kristo nung siya ay lumisan na rito sa lupa. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay the Spirit empowers us to become like Christ. Ang Espiritu Santo po ay may mahalagang papel sa paglago ng bawat pananampalataya upang maging kawangis ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po tayo tinawag na Christians dahil ini-aim natin na maging Christ-like o ipinamumuhay natin kung ano yung pinamuhay ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay nandito pa lamang sa lupa. Kaya ang Espiritu Santo po Espiritu ng katotohanan rather na nagmumula sa Diyos Ama ay nagpapatotoo tungkol sa Kanya. Ang Espiritu Santo po ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, kundi siya po ay nagbibigay din ng kapangyarihan upang yung bawat mananampalataya ay lumago sa kabanalan at magtagumpay sa lahat ng laban against evil o sa kasamaan o kasalanan. Ang Espiritu Santo po yung nagtutuwid sa ating mga puso kapag may mga naiisip po tayong alam ko lahat aware dito o nakaranas ng ganito, yung may mga times na may iniisip natin na gumawa ng certain sin o kasalanan, tapos biglang bumubulong sa ating mga puso na huwag mong gawin yan, ikakapahamak mo yan, at I know sa sarili ko na yun yung Panginoon, yung Espiritu Santo na kumikilos sa aking buhay. Kaya ang Espiritu Santo po yung nagtutuwid sa ating mga puso, nagpapalalim ng ating mga pag-unawa sa katotohanan at nag-uudyok sa atin upang mamuhay ayon sa halimbawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kagaya nga po ng laging sinasabi sa church na ang pagiging Christian is not just like you call yourself as a Christian o sinasabi mo na sarili mo na Kristiyano ako kaya ganda-ganda. Being Christian is a lifestyle. Pinamumuhay po ito. Ito po ay hindi lamang sinasabi verbally, kundi ginagawa through action. Kaya sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, tayo po ay binabago araw-araw. Hindi lang every other day, hindi lang kada sumasamba tayo ng every Sunday. Hindi lang ganun, kundi araw-araw. Tinuturuan po tayo ng talikuran yung lumang pagkatao at yakapin po yung bagong buhay kasama ang ating Panginoong Kristo. Kasi nga po, yung sin and yung ating Panginoong
Panginoong Kristo o sin and Christ cannot complement with each other. They are opposite and they cannot combine. Kasi nga po, pag sinabi mo na tinanggap ko na ang Panginoong Kristo dito sa aking puso, hindi mo pwedeng sabihin yon na yung action mo pa rin ay pang makasalanan. Hindi po magiging complement yung ganong situation o yung ganong pagsasabi na tinanggap mo na yung Panginoong Kristo tapos yung gawain mo pang sanlibutan pa rin o pang makasalanan pa rin. Kaya nga po ayun wala na akong maisip, and yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.